Tama ba? Nandito ang Meralco? Opo. Sige, kung maaring magtanong, kasi maraming report sa amin, hindi lang sa social media, kundi direktang daing, na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco. At gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang kanila ang mga bill nila, yung iba sabi, triple pa. Looking at the rates archive of Meralco, generation cost apparently increased 765 in February to 840, an increase of 75 centavos. Bakit? Mr. Chair. Generation na to, hindi na ito fuel and so on, or even forex. Generation cost. Ba't lumobo? Yung sa generation cost po, affected din po yan, especially for the April generation charge. Ang pinakamalaking factor was the depreciation of the peso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. So Imported din sa Malampaya, kahit sinasabing indigenous source. Indigenous po siya, kaya lang yung presyo po niya is in dollars po. Yung isa pang sinasabi niyo, lumaki yung transmission cost from 123 to an increase of 23 centavos. Bakit yung transmission nadagdagan din? Ang pinakamalaki nagpapagalaw po ngayon ng transmission cost ay ang cost of ancillary charges. So Of ito what? po yung Sorry? Ang tawag po yan ancillary charge. Ito po yung Ancillary mga charges. Opo, ito po yung mga backup power generators that NGCP pays. Bakit lalaki? Ah, Hindi pa naman ginagamit. Di ba naka-standby lang naman yan, di pa ginagamit. Bakit kinokobra na sa consumer? So unfortunately, ma'am, I'm not in a position to describe exactly what happened dun sa ancillary cost. We just received the bills from NGCP and maybe Kaya hinihingi ko nga na i-breakdown to kasi nakakapagtaka eh. Tapos may system loss charges. Bakit dumami ba yung systems loss? yung system Bakit loss. naman magiging less efficient? Suddenly, sa loob ng isang buwan, 10% increase. May pilferage ba kayo? Lumaganap ba yung pilferage nung uminit ang panahon? Di ko magets eh. Yung system loss po, dalawa pa yung component niyan, yung kilowatt hours na nawala, pati yung presyo po ng kilowatt hours na yon. Yung nawala na kilowatt hours, hindi ho lumaki yun. Ang lumaki po yung presyo ng kilowatt hours. Yung presyo ng kilowatt hours, nakabase po yun sa generation at transmission cost. So every time tumaas o bumaba yung generation at transmission charge, Oy, grabe naman. Patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos do-double up pa sa system loss. Tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At when VAT is calculated, kasama rin system loss at yung iba't iba pang sinasabi ninyo, yung transmission, ancillary, etc. yes po, Madam Chair, Computed lahat yan sa VAT. meron pong VAT component, per bill component, except for a few na sabi ng BIR hindi kasama sa VAT base. So, anong masasabi natin sa mga nagrereklamo? Baka naman pwedeng sumagot din ang ERC o kung sino man dyan sa sa DOE. Ano masasabi natin sa mga dumadaing, yung mga households that are recording triple their electric consumption and their bills at a time when electricity sales actually declined? Ang realidad, ang sinasabi lagi ng Meralco ay lumolobo ang konsumo kapag tag-init. Pero pag tinignan ko to, from February to April, lumiit nga yung konsumo eh. From 2.711 billion kilowatts, naging 2.644 billion kilowatts. It hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer. So, what's going on? Can we have ERC perhaps explain? Because it's not just Meralco under the gun here. Yung NEEC sa Nueva Ecija, yung iba't iba pang mga co-op, pare-pareho rin na nagsilobo ang kanilang billing.
Yes, Mr. Chair, and we state for a fact that yung mga singil generally nagsipagtaasan, brought about by the increase doon sa pinakamalaking component, which is the generation charge. And as mentioned, because yung transmission charge natin, nakabundle pa dyan yung cost ng ancillary service, so pagka mayroong increase sa generation cost or sa ancillary service, nagkakaroon din ng increase sa transmission. Insofar as the regulated rates, yung distribution wheeling mismo at saka yung transmission wheeling mismo, hindi po masyadong gumagalaw yan kasi yan ay depende doon sa rate approval na ibinigay ng ERC after a rate Sabi mo hindi proceeding. gumagalaw pero lumulobo nga eh. Kaya po, yung mga component po na gumagalaw buwan-buwan tulad ng generation, O yung generation. Yun po. O yung sinabi na ninyo, pati sinabi ninyo, yung transmission, okay. opo, tapos po, dahil nakabase yung VAT doon sa total na generation cost, doon po na-apply yung VAT. Kaya kung tataas yung generation cost, tataas din yung VAT on generation. Pero bakit aabot naman sa triplet? O sobra-sobra naman. At saka ano ba ang magagawa ng ERC para mabawasan naman to? Pwede ba tanggalin na muna yung mga systems loss? Hindi naman nadagdagan yan. Pati yung transmission cost, hindi naman totoong nadagdagan yan. Can we just keep it down? Yes po, over the years, naibaba na po natin nga yung cap, which is the allowable system No, I'm loss talking cost. about the present crisis that we are confronting. Para makatulong lang naman. Doon po sa mga pag-mitigate, nagkaroon na nga din po tayo ng mga rate actions tulad nung sa Meralco to accelerate yung implementation ng kanilang refund to at least realize an additional rate reduction that can offset yung pagtaas po ng kanilang generation charge. Meron na bang na rate reduction na Meralco or other co-op? Yes po, pagdating doon sa accelerated na Kailan? rate Kailan? refund, Saan? that will take effect Magkano? po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much commission. can we look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagang around 20 centavos, 22 centavos para po lalo pa yung mga residential. Anong tawag dyan? Yan deduction na yan. Opo, that is a separate line item na rate reduction because of the refund based on Pero the refund yan, di ba? Opo, rate refund siya brought about by the confirmation by the ERC of the implemented rates of Meralco for July 2022 to 2024 and comparing it with the computed average, actual average, weighted average tariff of Meralco. So yun po yung naging basis kaya siya pinagsoli. Right now may natitira na 14 billion. May isang nagsulat at nagrereklamo na yung total, yung subsidies ang sinagot sa kanya. Lumaki daw yung bill niya pagkat daw yung dinagdag yung mga total subsidy. Wala naman maisip na bagong subsidy pagkat total subsidies really only account for 1 centavo per kilowatt. Is it too much for power distribution utilities to pay for this? Rather than passing it on to consumers. I know that ERC approved, perhaps, did you approve their pass on for both subsidies? First, the Lifeline. Opo, nakabase po din yan kasi doon sa expanded Lifeline program na ipinatutupad natin based on Tapos the law. Opo. based on the EPIRA O, na EPIRA, allows as- subsidies to be charged. Opo, as amended and as extended by subsequent Pero legislation. hindi ba kaya? Maliit lang naman to. Ang liit-liit naman ng Lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang Hindi, kanilang sana manguna taripa- na yung Meralco. Siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo kasi yung mga ina-approve Tinatanong naman ko lang. nating singil para sa Napakahirap na ng buhay eh. para sa distribution charge, ito naman ay po pwede na
ating ikonsidera na maximum that they can alam implement. But ko, there is- Attorney Juan, kasi pinirmahan mo, inapprove ninyo eh. Pinayagan ninyo. Tapos yung senior citizens, the same mechanism. All subsidies to be passed on, ano? Eh, maliit din lang yung senior citizen. Hindi ba pwedeng absorb na lang ng ating mga co-op? Ang tagal-tagal na ng IPIRA law na yan eh. Kailangan siguro pagbabago na. What do you think? Hindi ba pwede isipin yun? Kasi yan ang tinuturo na dahilan Tama. kung bakit lumalaki yung bill nila. Eh, ang liit-liit lang nun eh. Kasi po, lahat naman ng mga programa, yung mga discounts, yung subsidies, ito po kasi ay may cost para sa distribution utility. No, we understand that, but we're in the process of problem solving. Pilit nating hinahanapan ng solusyon na gumaan ng kaunti ang hirap ng tao, di ba? Eh, yung mas may kakayahan na sumagot nitong mga bills na to, eh syempre yung mga co-op at ang Meralco. Tinatanong ko lang naman, pwede bang amyendahan na natin ang EPIRA, pati yung senior citizens, para at least hindi na i-pass on at pampabigat sa ating mga consumers? Wala, Meralco. O kaya nga, tapos na. Yun na lang. Hindi, yung Meralco sasagot po. Madam Chair, ERC, pirma lang kayo ng pirma eh. siguro we'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC releases. Yung sa discount, yung sa lifeline subsidies lang po, it is used to fund discounts on the bill. Tapos yung discount po na yun, sa lahat ng component. So kasama po yung generation charge na yung pinamalaking component yung na bill. So maybe we need to discuss the mechanism kasi bakit ho i-absorb ng distribution utility lahat when the discount is applied also, for example, to the generation and transmission charges. Okay. Pero bukas ang inyong isipan. Kayo na lang magtawaran ng ERC. Ha? Kasi pati yun, pinagdidiskitahan ngayon eh, at sinasabi na yun daw ang pampabigat. So, kinakailangan talaga ang pag-iisip natin ngayon, hindi lamang sumunod sa batas, kundi tulungan ng tao. Di po ba? So, yun lang ang sinasabi ko. Maraming salamat po. Thank you very much, Thank you, Mr. Senator Mr. Andy, Chair, for those. Yes, go ahead, Chair Juan. Well, of course, we're looking at the components of the electricity bill. Ang pangatlong highest dyan, bukod doon sa generation and then the wheeling charges, would be taxes. Nasa huli na po talaga yung subsidies, yung 1 centavo at saka yung lifeline at saka yung senior citizen. Ang pangatlong pinakamalaki po talaga ay yung taxes. So bukod po kasi sa VAT, Tama. nandyan din po yung local franchise taxes. So Pero pwede yun rin nga ang pong sinasabi mapag-isipan. natin na yung VAT, malaking bagay kasi compounded na, patong-patong na yun, tapos tatamaan ng VAT. Nag-uusap na ba kayo ng BIR na baka pwede naman? Madali lang ba tanggalin ang VAT dito? Kasi laging dinadahilan na input-output na yun, hindi daw kaya ng accounting, magulo daw. Parang hindi naman magulo. Ang issue po kasi ay doon sa pagdating sa VAT sa system loss dahil yung system loss talaga, yung gastos na yan ay patungkol nga as mentioned sa generation cost ni distribution utility at yung associated na transmission cost. At ito ay napapabilang doon sa definition ng gross receipts. Teka, ang sinasabi mo ba, per item may VAT. Pagkatapos, yung compounded total, may VAT na naman? Hindi po, kasi yung... Parang nalito ako doon, yung pong parang VAT doble-doble na yung hindi singil po. ninyo. Yun lang sa system loss, separate siya na ini-impose ng VAT, but yung system loss charge kasi represents the generation cost at yung associated transmission cost para doon sa nawalang kuryente. Yes, but attorney, you're effectively doubling the charges because you have an individual charge for system loss, whereas you have another charge for generation and transmission. Parang Pero doon po sa generation charge, kino-compound mo siya ng doble-doble. Hindi Ang po, bigat kasi- naman. hindi po, kasi nakahiwalay doon yung sa generation charge ni distribution utility, nakahiwalay doon yung cost para doon sa system loss, para doon sa yung sa difference between the kilowatt hours purchased Yes, we at saka yung understand that. kilowatt We hours understand sold. that. But it's not helping our problem na sana, yun nga, maibsan itong labis-labis na charges at kung paano yung VAT na yan, kasi matagal na namin sinasabi yan, nakahiwalay naman siya eh. Klaro naman sa unbundled receipts ng Meralco. Bakit hindi na lang bawasan yan? Yun lang.
Okay. Apo, sinulatan na rin po namin yung BIR sagot. at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss. Oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo. Kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun. Bakit tataksan na? Ang bigat naman. Okay, thank you very much. To ERC, parte po nung Protect Committee recommendation is to study the VAT component of petroleum and VAT component of electricity. So